Mahalaga ito kasi dito iko-confirm ang charges at kung ma-confirm siya, may trial na. Alam nyo, baliktad sa atin dito, pag ang piskal dito, ang prosecutor ay nagtapos na yung preliminary investigation, isasampa niya na yung information sa korte. Dito sa ICC, bagamat ang prosecutor ay tapos na, ibig sabihin ko, willing na siya to go to trial, hindi pa siya makasampa sa korte, dadaan muna siya sa confirmation of charges pa. Kasi tinitingnan ng ICC ang due process rights, ang karapatan ng akusado. Kaya dadaan pa dito eh. So, syempre, pampahaba yon pero wala tayong magawa, yun ang nasa rules nila. Pero in any case, natuwa naman syempre kami at ang mga kaanak ng biktima na may confirmation of charges na matapos ng matagal na delay. Kasi September 23 pa yan, pero motion si President Duterte para ma-delay ang trial. Kaya natuwa kami na sa ngayon at least may konting aninag na at may confirmation of charges na. And hopefully makapunta na sa trial kasi yun ang oportunidad ng mga biktima na masabi ang kanilang ebidensya at ang kanilang kwento kung paanong karumal-dumal at walang awa na pinaslang ang kanilang kaanak. So we're very happy na at least may konting aninag na para magkaroon ng trial sa ICC. Malakas ang kaso eh. In fact, gusto na nga namin pumunta sa trial kasi 2016, 2017 pa na napatay ang kaanak nila. Pero delay kasi ng delay si President Duterte. Alam niyo po, ang tao na inosente normally, pag nakakulong ka, gusto mo right to speedy trial, gusto mo mabilis ang kaso kasi para makalaya ka. Sige, mag-trial na tayo para mapatunayan ko na wala akong sala. Pero dito, dinidelay niya ang trial eh. Kaya alam namin na, alam ni President Duterte na pag na-trial na, wala siyang ebidensyang mapresenta sa korte para sabihing wala siyang kinalaman sa drug war. Kahit sino pang pinakamagaling na abogadong kunin niya. Pag humantong na ito sa trial, wala, kahit sino sigurong tagapakinig, kahit pinakamagaling pa na abogado, anong ebidensyang ipipresent niya sa trial para sabihin wala siyang kinalaman dito? Matapos niya inutos yan publicly, sa media, hindi lang sa mga speeches niya na official, na kill, 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 di ba? Pangalawa, ini-encourage niya pa ang pagpatay. O huwag kayong mag-alala, ako bahala sa inyo, i-pardon ko kayo, i-amnesty ko kayo, di ba? At pangatlo, syempre, may mga testigo na nagsabi katulad ni Colonel Rina Garma na nagsabi that not only did President Duterte order the killings and encourage the killings, but he also funded the killings. Ginastusan niya, pinondohan niya na bawat ulo o ay 30,000 o 50,000 kada isang ulo para lalong to encourage the killings. So parang ginamit pa yung public funds natin, yung pera na binayad natin sa gobyerno para gastusan ang pagpatay sa atin. So, it's very strong. In fact, yun na nga, ang depensa naman dito ay very weak. Kasi alam ko, wala silang ebidensyang maipalabas maliban sa mga fit for trial, yung mga interim release. Pag trial na mismo, wala na silang ebidensyang mailabas para sabihing walang kinalaman si President Duterte sa killings. Pang trial kasi nasa confirmation of charges at pangalawa motion sila kasi ng motion eh. Pero ngayon, mahalaga ang confirmation of charges kasi tingin namin ma-confirm ang charges eh. Tansya namin i-confirm ng korte yung charges at sabihin ng korte, sige, pwede nang mag-trial. So, importante yon kasi hindi kami makaabot sa trial kung hindi ma-confirm ang charges. So, kaya nga nag-oppose kami dati doon sa motion ni President Duterte na i-postpone yung hearing, September 23 pa, October, November, December, January, magpe-February na, pang 5 buwan na, kalahating taon na halos sa delay niya ng delay na hindi natuloy ito, pero mabuti natuloy. Importante ang confirmation of charges para magkaroon ng trial.